Alam niyo, dito may papupulot kayong aral. Sino hindi nakakakilala kay Diwata Pares? Siguro naman lahat ng vlogger sa Pilipinas kilala si Diwata, di ba? Karamihan sa mga vlogger, nagkapera kayo, aminin niyo yan, kay Diwata Pares. Dumami views nyo, dumami followers nyo dahil kay Diwata Pares. Ano ba totoong pangalan ni Diwata? Deo Balbuena. Pero ang masakit ngayon sa nangyayari kay Diwata is nakulong. Pero hindi naman sa illegal na paraan. Nakulong ngayon si Diwata dahil lang sa hindi pagkakarehistro ng negosyo niya nung negosyo niya na parisan sa SSS dyan sa Pasay. Di ba napakasakit? Kapag maliit na tao ka, kulong ka agad. Pero mga punyetang nasa gobyerno, trilyon na ninanakaw, wala pa rin nakukulong. Di ba? Kaya nasabi na lang ito yung aral na mapupulot mo ha. Kaya nasabi na lang ni Diwata, ang hirap maging Pilipino. Ang hirap maging Pilipino. Totoo lang. Pansinin niyo yung nangyayari sa kanya. Si Diwata, laki ng hirap niya bago niya naabot kung ano meron siya noon eh. Di ba? Kasabihin ng iba, yumabang eh. Ayaan nyo na siya. Kung mayabang, di pabayaan nyo. Maghanap kayo ng iba yung subject dyan sa pagbablog nyo. Pero ang pinakapunto rito, point ko rito, si Diwata is kahit paano lumalaban ng pareha sa buhay. O sabihin na natin nung araw may pagkaloko rin to si Diwata. Pero kahit paano, ginawa niya yung sarili niya, ibinild up niya sa maayos na paraan. Di ba? Kaya nga nagtayo ng negosyo eh. Pero bakit ganun? Dahil lang hindi na i-rehistro yung negosyo ni Diwata. Warrant of arrest na. Nakalaya naman si Diwata pero nag-bail lang siya ng 50,000. Pero napakasakit lang isipin na bakit ganun agad ang turing? Diba? Anong aral nyo dyan? Kung ako tatanungin nyo, talagang sasama loob ko. Kasi nagninegosyo ka naman ng parehas eh. Diba? Nagninegosyo ka, wala ka naman tinatapakan ng ibang tao. Yun nga lang, nayayabangan na yung ibang tao sa'yo. Pero kung nayayabangan yung iba, huwag na kayong doon sa mga nayayabangan ng Diwata. Huwag na kayong lumapit. Kasi yung iba rin sa inyo, yung mga vlogger, the more na yung tinataboy kayo, the more kayong nagpupumilit kasi naghahabol kayo ng views eh. O diba? Tapos sasabihin nyo, masama ugali ng tao. Kung susubaybayin nyo ang buhay ni Diwata, masalimuot din. Dating nakatira yan sa ilalim ng tulay para lang mabuhay. Anong hanap buhay na ginagawa niya nung araw? Magtabas ng kangkong at ibenta sa palengke. At sa mga piggery para na may pagkain ng baboy yung matatabas niya ng kangkong. Tapos sa konting problema dahil sa hindi lang pagkarehistro ng negosyo, papakulong yung tao. Warrant of arrest agad ang ibibigay niyo. Napaka-unfair ng buhay. Parang anong nangyari? Parang ang kriminal na mayroon kang record na di ba? Isipin niyo na lang. Ang hirap sa ating mga Pilipino, crab mentality. Yung tao nagtatrabaho ng maayos, hinahanapan ng butas, pinakulong. Yung tao nagninegosyo ng illegal, pinakulong. Saan ka lulugat? Sipin mo. Hindi ka naman maghanap buhay, ano ka na? Mamamalimos ka. Ganun ba yun? Hindi na. Pero sa nangyari kay Diwata ngayon, tingnan natin kung paano niya i-handle yung problema na to. Tignan nyo sa totoo lang, sa Pilipinas nyo lang mararanasan kung ano yung estado mo sa buhay at kung paano kayo re-respeto ng tao sa Pilipinas kapag ikaw is may pera o wala. Diyan mo malalaman yung estado mo kung paano ka nila respeto. Depende sa laman ng bulsa mo. Diba? Nakakatuwa lang hindi lang na-rehistro, pinakulong agad, warrant of arrest na. Ay nako, Diyos ko, gobyerno natin, comedy.